Talambuhay bilang 29. Mga taong 1990 o higit pa, napasama ako kay Madam Cora sa DWW 1134 kHz Armed Forces Radio. At doon, nahasa ako sa pagsagot, pagtanong, o mga pagtatanong ng mga taong nakikinig sa radyo. At mula rin noon, kung saang mall na rin ako napadpad o dinala ng aking mga pa, lalo na nga sa panahon ng Chinese New Year. Ang unang-unang naging exposure ko ay ang isang event ng Bank of the Philippine Islands na ginawa sa Glorieta 4 kung hindi ako nagkakamali. Maraming tao ang nagsipagtanong doon. Sa tansya ko noon, hindi lang 1,000, humigit kumulang 1,000. Hanggang sa napapunta ako sa Robinson's Galleria, isang event din ang pinuntahan ko doon. At kung hindi nyo na itatanong, mahigit 5,000 ang pumunta doon sa activity center nila. Nagsimula kami ng alas 11 ng umaga, nagtapos kami ng nagsara na ang mall. Napakaraming nagtanong. Madali lang naman ang mga tanong. Saan ang punta nila, kung makakapag-migrate sila, makakapag-asawa, ilan ang anak, o mga tanong na medyo personal, kagaya ng mababayaran ba nila yung utang nila, o babayaran ba sila sa utang o inutang sa kanila. Mga ganun ang istorya ng mga naging tanong nila. At noon na rin, nagtrabaho naman ako sa Frank Small & Associates na ngayon ay Kantar na. 2 palapag ang pinupuntahan ko. Sa Salamin Building, 4th floor at 5th floor. At saka minsan, pumupunta rin ako sa isang building nila na malapit sa Adelantado Street sa Makati, Legazpi Village. Maraming trabaho. Maraming inquiries o maraming mga katanungan. Pero ako, pinagsabay ko yung pag-aaral ko ng esoteric at pag-aanalisa ng mga karakter, pagbabasa ng mga palad, pagbabasa ng mga symbology. Mga boss ko noong araw, may mga nagbigay ng mga libro. Si Roxanne, Sumalangit ang kanyang kaluluwa, marami rin ibinigay sa aking libro yan. Isa yung libro ni Nancy Green, yung pagbabasa ng tarot. Marami ko natutunan sa libro. Pero sa karanasan ko, hindi tumutumbok dun sa gustong marinig nung nagpapatingin ng tarot. Kaya I took it upon myself para maintindihan ko ang mga symbology. At isang araw, ang aking may bahay ay sinubukan ko. Sabi ko, umupo ka rito, babasahan kita ng tarot. Sa tarot, lumabas doon ang Queen of Swords. Tatandaan ko yung Queen of Swords. Sabi ko sa kanya, may darating na isang balong babae. Katabi ng baraha ay ang baraha Major Arcanum number 7. Sabi ko, may dalang sasakyan. Hindi ko lang alam kung anong brand. Iaalok niya itong kotse na ito sa'yo. At katabi nun ay lumabas yung ang tawag doon ay Three of Swords. Sasabihin mo sa kanya
na hindi mo siya kayang bilhin kasi wala kang pera ngayon. At lumabas din yung 9 of Cups na sinabi ko sa kanya na sasabihin naman sa'yo ng balo, kayo po, kailan nyo pwedeng bayaran? At sumagot ka naman ng 6 of Pentacles. Ang sagot ay, kukuha ko o manghihiram din ako ng pera. At nadetalye ko yun sa may bahay ko. Siya ngayon ang kumukuha ng retrato sa akin. At mapapatunayan ko sa kanya ngayon na totoo ang sinasabi ko. Bawat baraha may mga kanya-kanya silang symbology. Pero minsan hindi nagtitiyak yung hula dun sa tao kasi hindi siya nababasa ng punto por punto. Do minsan, ang mga baraha naman talaga, hindi mo naman talaga mababasa ng punto por punto. Kasi may loophole. Sa dami ng symbology, halimbawa, kamukha nung 7 ng chariot o yung sasakyan, minsan barahan ng shooting yun. Kaya minsan, pag binabara ko sarili ko at pag lumabas yun, meron na akong best estimate na magkakaroon ako ng shooting. At nagaganap nga yun. O halimbawa naman kanina yung Queen of Swords kasi hindi lang siya Queen of Swords. Pwede hindi rin siya balo. Pwede rin siyang ipinanganak ng Virgo o babae na loner. Loner siya. Not necessarily single. Maaaring divorsyada siya. So, ang daming symbology. Kaya kailangan sa isang nagbabasa ng tarot, pag-aralan niya as he or she goes along with the trade para hindi siya maligaw o hindi niya maligaw yung kanyang binabasahan. Yan. Dahil po diyan, isang pointer lang. Ang isang baraha ay hindi isa lang ang ibig sabihin. Napakarami niyan. So, sa simbolo niya, kung halimbawa kamukha ng magician, yung major arcanum number 1, pag bumaliktad yan, ibig sabihin, merong nag-aaral ng black magic, o may black magician, o may isang brujo. Ganun. So, ang daming symbology. Di ba, 78 ang baraha. Yung 78 na yun, sasablay ka doon. Hindi imposible very, very perfect ka. Kasi, naalala ko si Madam Cora, isa rin marunong magbasa ng tarot, tinitingnan ko yung mga baraha, malayo sa sinasabi ng baraha. So, siya, nagbabasa as per intuition. Samantalang si Benita Payumo, na magaling din magbasa ng tarot card, siya naman, dinadamdam niya yung baraha. Hindi lang intuition, merong reasoning out. Kasi si Benny kasi mas siya sa yung sabihin na lang natin yung kanina ng punto por punto, kaya niyang gawin yun. Kaya iniisa-isa niya yung baraha niya. Minsan hindi maraming baraha ang pagkuha niya, minsan 2 lang o 3 o 5, 6. Ako kumukuha ako ng lahat yun, 78. Merong Grand Star spread na sinasabi. So, maraming leksyon.